For today's video mga kabakal, sasagutin ko lang ang mga comment ng isa sa mga #1 basher ko na lagi din namang nanonood ng mga videos ko para i-bash. Kaya for today's video, para sa YouTube boy. Pero bago ang lahat, gusto ko lang sabihin na when it comes to safety, lalo na sa ibang company, gaya ng nasabi ko nung nakaraan, bawal na bawal talaga ang pakikialam sa trabaho ng iba, lalo na kung hindi ka talaga otorisado. Kaya naman hindi inuobliga ang isang skilled worker na gawin din ang trabaho ng ibang skilled worker. Kumbaga, kung welder ka lang sa company, dapat yun lang talaga ang trabaho mo. At huwag kang makikialam sa trabaho ng fitter, sa rigger, sa scaffolder, mechanical at lalong-lalo na sa electrician. Pero sa ibang company naman, tulad dito sa amin, halos lahat, all around ang trabaho namin dito, maliban sa sarili naming skill. Although hindi naman kami inuobliga or pinipilit gawin ang trabaho ng ibang skilled worker, pero bilang pakikisama sa mga kasamahan, marunong din naman kaming tumulong sa trabaho ng iba. Yung tulong na kahit hindi kami ang gagawa sa main task or pangunahing trabaho nila, pero andun kami para mag-assist or tumulong sa kanila kung kinakailangan. At dahil sa pakikipagtulungan na yan sa kapwa namin manggagawa, natututo na rin kami sa kanila sa kanilang mga skilled or trabaho. Kaya nga karamihan sa aming mga welder, marurunong na rin kaming mag-fit up gaya ng aming mga fitter. At ganun din sa mga fitter na marunong na rin maghinang. And same goes sa ibang mga skilled worker na natututo na rin sa ibang skilled worker na kasamahan sa trabaho. Kaya para sa iyo boy, yun ang isa sa patunay ko na hindi lang welding ang alam naming mga welders. Dahil we also learn skills from others na ngayon ay naia-apply na rin namin sa aming trabaho. At doon naman sa sinasabi mo na kung nagbubuhat ba ako ng tangke ng acetylene at kung ano-ano pa, eto naman ang masasabi ko. Sayang boy, hindi kita kasama sa work para papakitaan kita ng mga bagay na kaya kong gawin bilang isang babae sa construction. Baka nga mapahiya ka pa sa akin eh. Oo, aminado naman kaming mga babae na pagdating sa lakas, mas mahina kami kumpara sa mga lalaki. Pero pagdating naman sa talento, galing at diskarte sa trabaho, hindi kami papahuli dyan. Dahil kung tutuusin, marami ang mga kabaro ko na nag-i-excel sa trabaho dahil sa kanilang galing at diskarte sa trabaho. Kaya kung sa pagbubuhat ng tangke, hindi ko talaga kaya yan. Pero ginagamitan ko ng utak yan. Bakit pa ako magpapakahirap magbuhat kung may trolley naman para gamitin sa pagtutulak ng tangke, di ba? O kung hindi naman, pwede ako magpatulong sa helper or sa fitter ko para dalawa kami magbuhat. Kaya bakit pa ako magpapakahirap magbuhat mag-isa? At comfortable din ang gamit na welding machine, nagbubuhat din ako noon. Isali mo pa ang mga welding cables ko. Sabi ko nga sa'yo, nung nasa EEI pa lang ako, tinago ko sa mga kasamahan ko na buntis ako. Nagtrabaho ako sa site, akyat baba sa kolong, hila-hila ang mga kable, kasama ang portable welding machine ko. Pag naubusan ang argon, ako ang kumukuha at nagtutulak mag-isa. At nakaya ko yon ng halos mag-6 na buwan na ang tiyan ko. Hanggang sa nahalata na lang ng mga kasama ko na iba na daw yung taba ko at confirm na ako'y buntis. Kaya nilipat ako sa fabrication hanggang sa mag-7 buwan na ang tiyan ko. Saka ako nag-leave para sa nalalapit kong panganganak. Kaya sa mga nakasama ko noon sa EEI Corporation sa Bawan, Batangas, Shaw Project, yearback 2009, yung napabalitang buntis pala pero paakyat-akyat at patalon-talon pa sa taas ng kolong, ako pala yon. Para naman sa sinasabi nila na welding lang ang alam ko or magaan lang ang trabaho namin bilang welder kesa sa paghahalo ng semento, eto naman ang sagot ko. Kung ikaw ay construction worker, alam mo at danas mo din ang hirap sa construction. Although sabihin pa nating magkakaiba tayo ng skills or linya ng trabaho, pero pagdating sa hirap at pagod sa trabaho, pare-parehas lang tayong nakakaranas nun. Maliban na lang kung ikukumpara mo ang trabaho ng isang masipag na worker sa mga tamad sa construction dahil malaki talaga ang pinagkaibahan ng hirap at pagod nila. Kaya wala din kayong karapatan na maliitin at husgahan ang trabaho ng ibang skilled worker lalo na kung di nyo pa nasusubukan or naranasan din ang hirap nila sa trabaho. Kung yung sinasabi mo naman na naranasan mo na ang maging isang welder, malamang welderitoy ka pa lang. Halata kasing di mo pa nararanasan ang talagang labanan sa paghihinang. Dahil kung naranasan mo yon, malamang di mo rin masasabi ang mga sinasabi mo ngayon sa akin. Pero well, baka di mo rin maintindihan ang sinasabi ko dahil ang tunay na full welder lang ang makakarelate sa sinasabi ko dito. At yung sinasabi mo ding paghahalo ng semento, damn, naranasan ko din yan, my God. Sa isang pala ng simento, napakabigat na yan para sa akin, pero kinaya ko yan. Isali mo na din ang pagkakarpentero, danas ko na din yan. Dahil I live with my twin sister, my mother, and my kids, wala kaming kasamang ibang lalaki, kaya halos lahat ng trabahong panlalaki sa amin, ako ang gumagawa since ako lang ang may alam sa mga ganyang trabaho. At yung sinasabi mo namang wala akong alam, well,
Mas mahirap naman sigurong mag-imbento ng mga sinasabi kesa magkwento ng mismong na-experience, di ba? Isa pa, di ka ba nahihiya? Kasi ang pinagsasabihan mo niyan ay isang babae? Kung tutuusin, malaking sampal na yun sa'yo. Dahil kahit babae ako or babae kami, kayang gawin ang trabaho ng isang lalaking tulad mo. Kaya ang panghuling masasabi ko, boy, kasi medyo mahaba na pala ang video ko, sana huwag tayong masyadong mapanghusga at huwag maliitin ang kakayahan ng iba, lalo na kung di nyo pa sila lubos na kilala at nakasama. Dahil marami dyan ang tahimik lang na gumagawa, pero mas lamang sa kaalaman at diskarte sa trabaho kesa sa atin. Matuto na lang sana tayong rumespeto sa trabaho ng iba, lalo na kung nasa parehas naman tayong sa construction nagtatrabaho. So, hanggang dito na lang ulit ang aking pagdadrama ba yun? Pero bago ako magpaalam, shoutout muna ulit kina Mr. Bu Noga Brian from Jeddah, KSA, Mr. Dance Welder from Mindanao, at kay Mr. Butch M. Works. Salamat ulit sa patunood. See you next time. Bye!